Isa na namang masarap na menu ang niluto ni Kasombrero para lamang sa inyo kasama ang kanyang nanay na si Consuelo Gallego. Sabaw naman na miss at siyak na sasabihin mong bakit bigla ko siyang na-miss. Uy, walang ganon. Buko ay aming isinali. Ay nako, sa rice at kanin siyak na ikay mapapaanli. Sana kawawang manok sapagkat hindi na namin maririnig ang kanyang tilaok dahil sa kawali at mangkok siya ay tiyak naming tinigo. So ito na nga mga sombrero ay hiniwa-hiwa na ni nanay ang aming manok na native. Wala talaga, natatawa ako dito mga sombrero sa kanya kasi ang dami niyang sinasabi. Para na siya nagiging vlogger talaga, nagiging sana all, ginagaya niya na yung mga expression natin. At saka sinasabi niya, mag-iihaw tayo ng manok, mag-iihaw tayo ng manok, ganon. Hinati-hati namin mga sombreros ang tasks namin dito, o parang division of labor mga sombreros. Siya ang naghihiwa at saka ako na lahat ang gumagawa, ako na lahat ang nagluluto. Share ko lang po mga sombreros, ang area na to ay hindi po sa amin. Kumbaga parang napabayaan na ng may-ari. Nagpapasalamat kami dito kasi napaka malamig siya dito mga sombreros kasi nga napapalibutan ng mga kahoy, napapalibutan ng mga prutas at saka yung panahon ngayon talagang swak na swak yung area na to kasi ang panahon nga natin ngayon ay sobrang init. Kahit saan ka magpunta, kahit na yung binubuga na electric fan ay mainit na rin. Kung kaya yung lugar na ito dito sa likod ng bahay ay talagang kumbaga pa saktong-sakto sa pag-vlog namin. At saka syempre sa mga gustong magpalamig, ang dami niya sasabi ni nanay dito kaya tawang-tawa ko sa kanya habang binibidyohan ko siya. So pagkatapos hiwain ni nanay ang manok mga sombreros na sabi ko parang hindi naman manok to, para namang maya or pugo kasi sobrang liit nga niya mga sombreros. Kasi nga native siya na manok. Kumuha ko ng dahon ng saging at saka ilagay natin doon sa ating kawali kasi doon natin siya ilalagay. Parang wala lang. Ang nilagay kong sabaw mga sombreros ay yung buko juice or yung tubig ng niyog mga sombreros para mawala yung lansa. Pero gagamitin din natin siya mamaya. Tapos sabi ko, parang hindi pwedeng hindi ako makain. Sarap ang coconut juice mga sombreros kasi nga preska at saka matamis. Lalo na kapag matamis siya mga sombreros. At saka sinunod kong hiwain or pisatin ang ating iba pang ingredients na garlic at saka ginger. Wala akong pamukbok kaya ayan. So ideya tayo mga sombreros. At saka meron tayong tatlong saging. Tatlo kasi nga I love you mga sombreros. Charong sana all. Ay sorry. At saka nagpiga na rin pala ako ng ating gata na ating gagamitin mamaya. Hinango ko muna mga sombreros yung ating pinakuluang manok. Tapos yung ibang sabaw mga sombreros ay gagamitin natin din sa unang pangsabaw natin doon kasi lulutuin natin siya ulit. Parang pinakuluan na natin siya ng 15 or 10 to 15 minutes mga sombreros. Tapos ilagay natin yung sahog at saka yung gata at saka yung asin at saka MSG mga sombreros or magic sarap. Tapos tatakpan ulit natin siya for 20 hanggang sa malambot siya mga sombreros. So hanggang sa malambot, hindi na natin siya nabilang. Ayun, so dahil maingay si Inday Babe mga sombreros ay pinakain ko na siya. Ay nako, hindi ka na magtataka na parating nagugutom yan kasi 10 biik, 10 anak ba naman ang iyong padedlehin. O tingnan mo yung isa talagang siya yata yung pinaka masiba sa gatas mga sombreros, habang yung mga kapatid niya ayan, like mother like children kasi kumakain na rin sila ng mga dahon ng saging, dahon ng gabi, dahon ng pako, kahit anong dahon mga sombreros, nag-aaway pa sila. Ayan, binilikan natin siya mga sombreros para i-check kung luto na. Ayan, luto na actually ang ating minatamis na manok mga kasombreros at hinango ko na, nag-serving na rin tayo. Fast forward na ito mga kasombreros kasi nagugutom na si Kasombrero Dennis at saka si Consuelo. Charo, mga patay gutom yan. Hindi pa mga kasombreros, nagmamadali tayo kasi yung oras din at saka baka umulan siya. Ayan, masarap siya mga kasombreros. Tara, kain tayo, kumuha na kayo ng inyong mga plato, ng inyong mga mangkok at saka ng inyong kutsara at tinidor mga kasombreros kasi kakain na tayo. Siserbihan ko kayo mga kasombreros. Halika, kain tayo mga kasombreros kasi masarap ang ating recipe. Ito yung signature toast ni Kasombrero Dennis at saka ng mama. Cheers daw, sabi ni Kasombrero. Hindi pala ito tubig mga kasombrero, sa coconut water po ito or butong sa amin dito sa Bisaya at saka sa Ilonggo. Matamis kasi siya. Tawa ko ng tawa kay nanay kasi nga nahawa na siya sa pagiging vlogger na me. Habang kami nagsisiyahan na kumakain mga sombreros ni nanay, ay nais ko pong i-share sa inyo ang isang napakagandang verse po sa Biblia. Maliban sa physical food ay kailangan din po natin ng spiritual food mga sombreros. Basahin po natin Mateo 5:5. Po dito mga sombreros ay pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Hindi po ibig sabihin ng mga sombreros na mamanahin natin yung buong earth, yung buong mundo mga sombreros na ipapamana sa atin ng Diyos. Hindi po.
sinasabi ito ni Lord parang kumaga pa hinahalin tulad niya yung mga taong pinagpapala, yung mga mapagpakumbaba, hindi yung mga mayabang. Kumbaga pa hindi lang siya binibless sa physical, sa financial, sa relational, sa social, sa mental. Ayan yung nanay ko. Natatawa ako dito mga surers kasi yung nanay ko jolly na jolly talaga siya. Ewan ko ba sa nagmana to? Ako naman talaga hindi naman talaga ako joker, di ba? Charong! Ay sorry. Si nanay ko kasi nanonood ngayon minsan ng vlogs, lalo na yung kay Kamangyan. Kaya nakukuha na rin niya yung mga expression at saka ayan, ina-acting na niya kung yatong ako dito. Mag-share na nga sana ako ng word Pero yun mga sombreros, no, pinagpapala ang mga mapagpakumbaba. Ang mundong ito mga sombreros ay sobrang dami na ng mga taong mayayabang, no, mapagmataas. Pero ang Diyos hindi sila pinagpapala. In fact, sabi sa ibang verses sa Biblia ay hinihila sila pababa. Binabagsak sila ng Diyos habang ang mga mapagpakumbaba naman, yung may mga mababang loob, ay iniaangat niya at binibigyan niya ng grasya. And that is actually true mga sombreros. Kasi si Jesus Christ nga, di ba? He is the perfect example of being humble kasi Diyos na siya pero naglaan pa talaga siya ng oras para maging tao na maging kagaya natin. Kung meron man tayong dapat na example ng pagiging humble ay si Jesus Christ din mga sombreros. At mabilis ang shoutout nga rin po pala kay Jeter Loreto na aking classmate nung high school at saka kay Cheray. Follow nyo rin po si Cheray mga sombreros kasi isa rin po siyang vlogger na talagang kasimanwa na iisang lugar po namin doon sa Libertad. At ito ang konting kalamang dapat na alam mo, ang gata mga sombreros na nagmula sa niyog na may scientific name na Cocos nocifera ay may malaking benepisyo sa ating mga kuko, sa ating mga buhok at sa ating mga balat. Ang lauric acid mga sombreros ay isa sa mga ingredients ng coconut or ng coconut milk mga sombreros kung kaya napapatibay nito ang ating mga kuko at ang ating mga buhok. At hindi ito nakapagtataka mga sombreros kasi noon hindi pa uso ang shampoo, hindi pa uso ang conditioner, ay ito nang ginagamit ng matatanda para sa kanilang mga buhok, no? Pampadulas, pampatibay at saka pampashiny. O di ba? Shiny hair. Maliban sa lauric acid mga sombreros, ang gata ay mayaman sa protein, sa calories, sa potassium, sa calcium, magnesium at antioxidant properties. Kaya laging tandaan, wagi ang may alam kung kayo dapat Alam mo. Muli po ito po sa Kasombrerong Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ na ating Panginoon tagapagligtas at pag-asa. Muli po maraming salamat mga sombrero sa sumasama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge, sa kainan at syempre sa tawa mga sombrero. See you sa next segment and paalam! Paalam! Bye-bye! Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. While Toto is still irritated and aggravated, our vocabulary term is desultory. Desultory. Kahanaan, Toto. Andito ang big book. Huwag ka nang iyak. Nakita nga lang alam mo. Toto. Ang desultory mga sombreros ay adjective. Ito yung paglalarawan mo sa mga biglaang plano, biglaang desisyon, biglaang... Kasi wala siyang malinaw na plano, walang malinaw na purpose, no? Bigla na lang siya nangyari. At saka minsan ay nagpapakita lang siya ng kaunting concern, kaunting effort, no, kaunting walang gaanong ka-interest, no. Pero sometimes kapag di ba may plano ka tapos biglaan, so parang ganun po siya. Ang mga possible synonyms natin dito ay random, irregular, vague, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Toto and Philip only had desultory attendance appearances during their college days. Desultory. Philip. Do you know Philip II of Spain? Ang pangalang Philippines mga sombreros ay hango sa pangalan ng hari ng Espanya na King Philip II kasi ang kanyang mga manlalayag na sina Ferdinand Magellan at Ruy Lopez de Villalobos, especially si Ruy Lopez, ang unang nagtawag ng pangalang Pilipinas. Pilipinas kasi di ba ang Philip sa salitang Kastila or Tagalog ay Felipe, kung kaya tinawag niyang Pilipinas. Pero tinawag rin ito kalauna ng mga Islas Pilipinas, Islas del Poniente ni Ferdinand Magellan. Ang ibig sabihin ay
mga kapuluan ng kanluran. Pero ang mga Amerikano talaga ang talagang pinaka-opisyal na nagtawag nito after World War II na Philippines. So that's Philippines. Ang desultory mga sombreros ay walang malinaw na purpose, walang malinaw na plano. Pero ano pong sinasabi ni Lord about plans? No? Sabi dito, Psalm 37:23-24, the steps of a good man are ordered by the Lord. O, yung mga steps, yung mga plano daw. And he delights in his way. Though he falls, he shall not be utterly cast down. For the Lord upholds him with his hand. Proverbs 16:9, a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Jeremiah 29:11, for I know, God, the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Magkakaroon man tayo ng magandang plano, ng magandang mga adikain sa buhay, pero mas the best pa rin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Hindi ko naman sinasabi na hindi tayo magplano, no? Huwag tayo magplano. Pero ang sinasabi ko lang po, pag nagplano po tayo, ay ilakip natin or gawin nating leader ang Panginoon kung approve ba sa Kanya to, ganyan-ganyan. So, paano natin malalaman yon kapag hindi tayo nagbabasa ng Kanyang banal na salita, kung ano yung plano niya, kung ano yung tama nating gawin, kung ano yung tama nating desisyon, plano, and so on and so on. So, ganun po siya. So, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Kanin, nagmula sa palay, may scientific name na Rhiza sativa. Alam niyo ba mga sombreros na ang kanin or ang palay po ay tinuturing na grass or damo sa botany. Kasama sa pamilyang ito sa maniwala kayo sa hindi ang tubo, ang ugon, ang tanglad, at ang kawayan. Mga sombreros, medyo nakakanta sa kawayan kasi bamboo tree siya, pero grass naman talaga siya, no? Meron silang 3 common structures. Una po, meron silang matutulis, maninipis, at saka mahabang dahon. Napansin po natin ang tanglad, ang kawayan, ang ugon, ang tubo. So pare-pareho po sila. Pangalawa po, meron silang hollow stem. Ang hollow stem mga sombreros ay meron silang parang butas sa gitna, tapos doon po nagbumula ang kanilang dahon, ang kanilang stem, and so on. Sa kawayan, no, talagang ganun po siya applicable. And then, pangatlo po ay meron silang hair-like structure na ugat. Pansin po natin ang kanilang mga ugat mga sombreros ay ano sila, no, kumbaga para silang mga buhok na wala silang main root, kagaya ng mga gemelina, ng falcata, ng mahogany, ng nara, and so on, no, kasi sila po ay mga trees. Pero ito po, ay nako, kahit na damo man siya or grass, no, ang mahalaga po sa lahat ay meron tayong pinagpapasalamat sa Panginoon kasi meron tayong kanin, no, sa mga malalakas na kanin. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay kay masaya na nagsasaya, ang lahat na faith of love, patuloy na natin ang pagkakasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!